Kuya, ihatid mo ako sa Venus Hotel Bilis. Oras na ng turnover ko. Hindi ako nagpapasakay. Pakiusap, nagmamadali ako. Huhulihin ko ang nangangaliwa, ang asawa ko at ang pinakamatalik kong kaibigan. Nasa Venus Hotel sa tuktok ng Kowloon Mountain. Nag-check-in silang dalawa. Ginamit pa niya ang linked account ko para bumili ng mahigit 20 Durex. Kung ganoon, tara na Brad. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig. Ito ang EA 99.8. Ngayong gabi ang ginaganap tuwing 3 taon na. Kowloon Mountain Underground Street Race Championship ay nagsimula na. Akin ang kupang ito ngayong gabi. Ang mga basura sa likod ko, kahit ang tail light ko ay huwag nilang asahang makita. Anong nangyayari? Direktor, ilipat mo agad sa camera 2. Bilis, isang Jetta taxi. Pumasok ito sa track. At mukhang gusto pa nitong mag-overtake. Nasisiraan ba ng bait ang bulok na taxi na ito? Kuya, mali ang daan mo. Karerahan ito. Puro mga supercar ang nasa unahan natin. Ano ba talagang balak mong gawin? Bakit ka natatakot? Para makapunta sa Venus Hotel at dumaan sa Kowloon Mountain Track, makakatipid tayo ng 20 minuto sa shortcut na ito. Sa paghuli ng nangangaliwa, ang bilis ang pinakamahalaga. Naintindihan mo? Pero ang bilis naman nito masyado. Kuya, ayoko pa mamatay. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Kumapit ka ng mabuti, Brad. Warm up pa lang yun kanina. Ngayon, bibilisan ko na. Umaabot na sa 106 na po ang speedometer. Sabi mo pampainit pa lang to. Seryoso ba, bro? Anong klaseng kotse ba to? Hating gabi na pero kailangan pa ring magbantay para sa kaayusan. Sana naman walang mangyaring masama. Ano yun? Biglang sumibad isang taxi. Ang bilis nun parang nasa 200 na ang takbo. Sira na ba ang ulo nun? Siguradong modified ang bulok na kotseng iyan. Kung hindi, mahihirapan pa iyang umabot ng 120. Nakita niyo ba yun, mga manonood? Mas lalo pang bumibilis ang takbo ng taxi na yun. Gusto niya talagang mang-overtake Haha, sira yata ang ulo ng driver. Ikinukumpara ang kotseng pangmatanda sa sports car, tapos mang-overtake pa talaga. Nanginginig na nga ang buong body ng kotse. Mukhang malapit nang matanggal ang mga gulong. Na-overtake ako ng isang taxi. Naka-overtake na. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko na nakakita ako ng pinakasirang ulong taxi. Sino bang makakapagsabi sa akin kung ano ba talagang nangyayari ngayon? Ang nangunguna sa karera, na nagmamaneho pa rin ng sports car na nagkakahalaga ng milyong-milyon. Si Sir Zhao na kampiyon noong nakaraang taon. Ang sumusunod sa kanya ay ang maalamat na racing god na si Kuya Fi na nanahimik ng 3 taon. At ang nasa 2 pwesto naman ay isang bulok na Jetta pala. Tingnan niyo ang malaking screen. Patuloy pa ring bumibilis ang taxi. Gusto pa niyang mang-overtake. Kuya driver naman, parang awa mo na. Hindi ko nahahabulin ang kabit, sige na. Babayaran kita ng 10 beses ng pamasahe ko. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita si mama. Pasensya na. Makakababa ka lang kapag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Lalaban tayo para sa dignidad mo. Saan ba nanggaling ang dambuhalang bulok na taksing to? Ako kaya ang hari ng karera noon. Na walang korona. Lesiu, huwag mong isiping malalagpasan mo ako. Sa harap na ang nakamamatay na siyam na magkakasunod na hairpin curve. Kahit ang binago kong suspension na nagkakahalaga ng 3 milyon. Ay hindi ko kayang full throttle doon. Ang ganyang bulok na kotse na may maluwag na chassis. Kung maglakas loob na humarurot dito, tiyak na mahuhulog sa bangin kasama ang driver at kotse, na walang matitira kahit buto nila. Kumapit ka ng mahigpit.
Diyos ko po, ang taksing iyan. Nagawa pa talagang magpakita ng galawang pang textbook. Ang pendulum drift. Nagpapasikat pa nga siya sa pagmamaneho. Kuya, mahuhulog na tayo. Yaolan. Kahit na-modify na ang kotsing to, pero sagad na sa limitasyon ang chassis nito. Kailangan kontrolin ng mabuti ang anggulo sa pagpasok sa curve. Hindi pwedeng maantala ang oras ng pasahero. Saan ba nanggaling ang baliw na to? Nagpapakamatay ka ba? Babangga tayo. Pasensya na. Nagmamadali kasi ako. Ang bulok na taksing yan ay gustong manalo sa akin. Asa ka pa? Ngayon na. Nalagpasan na siya. Nalagpasan ng Jetta si Young Master Zhao. Ang taksi na ngayon ang nangunguna. Ang iitit ko. Natalo lang pala sa isang Jetta. Saan ba talaga nanggaling ang magaling na driver na to? Hindi ko man lang maabutan ang usok ng tambutso niya. Teka lang. Nasaan na ang bago nating hari ng kalsada? Hindi man lang niya kinuha ang trofeo. Bigla na lang sumingit ang taong to sa karera sa gitna ng gabi. Nanalo ng kampyonato. Para lang ba makadaan sa shortcut? Milagro. Ngayong gabi, may bagong alamat na isinilang sa bundok Jiulong. Isang Jetta taxi. Tinalo ang mga mamahaling supercar. At nakuha ang kampyonato sa karerang ito. Kuya. Nanalo ba tayo ng kampyonato kanina? Nadaanan lang naman natin. Huwag mo nang isipin ang ganoong kaliit na bagay. Malapit na tayo sa hotel. Humanda ka na, manghuli tayo ng nangangaliwa. Ang bilis talaga kapag dumaan sa shortcut. Aabot tayo niyan. ₱180. Bilisan mo nang pumasok. Kapag nahuli ka, tapos na ang palabas nila. Ginalaw ang babae ko. At pera ko pa ang pinambili ng proteksyon. Pagdating talaga sa pag-ibig, ang gulo-gulo talaga. 5 taon na sunod-sunod na pag-sign in. Tapos na ang misyon. Naka-activate na ang sistema ng hari ng karera. Naipamigay na ang panimulang regalo. 5 taon din, sa wakas ay nakaahon din ako. Lin Fan. Anong ginagawa mo rito? Lin Fan, 5 taon na noong naghiwalay tayo. Hindi ko akalain. Nababagsak ka sa pagiging driver lang ng taxi rito. Tietse. Matagal na nating hindi pagkikita, Lin Fan. Hindi ko inasahan. Nahahantong ka pala sa ganitong kalagayan ngayon. At wala rin naman akong balak na makita kayo. Utang ko naman ang lahat ng ito sa mabuti kong kaibigan. At sa dati kong nobya. Ang kareristang si Lin Fan, dahil sa paggamit ng bawal na gamot, ay sinuspinde sa karera ng 5 taon. Lin Fan, 5 taon na ang nakalipas. Ang agwat mo sa amin, ay lalo lang lumaki. Nakakatawa naman ang dating Diyos ng karera ng probinsya ng Jiang. Ngayon ay nagmamaneho na lang ng bulok na taxi. Marangal naman ang kinikita ko gamit ang sarili kong mga kamay. Walang dapat ikahiya roon. Pakiusap tumabi nga kayo. Nakaharang kayo sa pinapanood ko. At sa buong buhay mo. Magmamaneho ka lang ng kasing bagal ng lola. Sa bulok mong taksi. Ulol, anong kasing bagal ng lola?
Nakakita ka na ba ng lola sa tabi ng bangin, na nagpapatakbo ng 240 at nagdi-drift? Tabi nga nagmamadali ako. Nahanap ko rin. Itong Jetta ang nanguna kanina. Sandali lang. Ang mukhang ito. Ikaw si Lin Fan. Ang sumakop sa buong probinsya 5 taon na ang nakalipas. Ang henyong profesional na racer na si Lin Fan. Kaya pala kaya mong gawin ang ganoong perpektong pendulum drift. Ikaw pala ang misteryosong hari ng karera. Hindi ko akalaing lumipas na ang 5 taon. Pero may nakakaalala pa rin sa pangalan ng isang banadong basura. Nakatulad ko. Sinong ulol ang nagsasalita riyan? Ang lakas ng loob mong insultuhin ang idolo namin. Gusto mo na bang mamatay? Lu Feng. Ang mismong kumatawan sa probinsya natin. At pumasok sa top 11 sa pambansang kampyonato. Ang sikat at aktibong racer ngayon. Si Lu Feng. Anong henyo pinagsasabi mo? Tinalo kita 5 taon na ang nakalipas. At habang buhay ka nang mananatili sa ilalim ng mga paa ko. At ngayon, isa ka na lang basurang walang karapatang tumapak sa karerahan. At namamasada na lang gamit ang bulok mong sasakyan. Lin Fan. Sa ngayon, mukhang hanggang sa mga baguhan ka na lang. Nasisiyahan sa sarili mo. May bagong misyon na may takdang oras. Pagbabalik sa reset track, gamit ang Jetta. Makuha ang kampyonato sa panlalawigang karera ngayong taon. Gantimpalang 10 milyong pisong cash. Serum para sa pagpapalakas ng katawan. Isang nangungunang car god card. 10 milyon. Sapat na ang pampaopera ng kapatid ko. Lu Feng, makinig ka ng mabuti. Sasali ako sa panlalawigang karerang ito. At babawiin ko ang pagiging numero 1 na para sa akin. Lin Fan, nasisiraan ka na ba ng ulo? Isang hampas lupang kakalabas lang sa suspensyon. Walang pera, walang kotse at walang club na tatanggap sa iyo. Hindi mo man lang maabot ang requirements para makasali. Sino naman ang papayag na magmaneho ka ng bulok na taxi? Sa reset track, mahal ko. Sa pagbabalik na ito ni Lin Fan, tiyak na abangan ng mga lumang tagahanga ng karera. Bigyan mo siya ng slot makasali, para durugin siya ng husto ni Zihao sa karera. Tiyak na sasabog ang views nito sa internet. Alang-alang sa pinagsamahan natin noon. Gagamitin ko ang pribilehiyo ko bilang pambansang racer, para gawan ka ng isang sulat ng rekomendasyon. Upang makasiguro kang makakapasok sa mismong panlalawigang karera. Pero may kondisyon ako. Ang kapatid kong si Lu Zihao ay magsisimulang sumali sa panlalawigang karerang ito. Kung hindi mo man lang siya magawang talunin, mag-live stream ka sa buong internet. Lumuhod ka at yumukod sa paanan ng kapatid ko. At tuluyan ang umalis sa mundo ng karera. CJ. Ginagawa mo akong tuntungan lang. Para sa buhay ng kapatid ko. Ako ang magiging kampiyon sa panlalawigang karerang ito. Nitong mga nakaraang taon, hindi ako nagpabaya kahit isang araw lang. Dahil gusto kong maging numero 1. Aking matandang kaibigan, oras na para bigyan ka ng bagong lakas. Natukoy na ang target na sasakyan. Lumang Jetta. Baliwalain ba ang agham ng mga materyales? Isagawa ang super upgrade. Xiao, di ba sinabi na ni Kuya? Mahina pa ang katawan mo kaya humiga ka muna at magpahinga. Pag nagutom ka, pagbalik ko na lang kita iluluto. Kuya! Gusto ko lang pag-uwi mo galing trabaho. Makakain ka ng mainit na pagkain. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw ang araw kung kailan. Matatapos ang 5 taong ban ni Kuya sa karera. Nakapag-sign up na ako para sa provincial race sa Makalawa. Kapag nakuha ko na ang premyong pera, dadalhin kita sa pinakamagandang ospital para magamot ang leukemia mo. Halika, maupo ka muna. Hindi naman ako nagmamadali. Ayokong sumali ka sa karerang yan. Kaya pa naman maghintay ng sakit ko. Milyon-milyon ang halaga ng mga sasakyan ng iba doon.
Maging ang mga upgrade nila. Habang ang sa atin ay lumang taxi lang na ganyan. Paano ka naman makikipaglaban yan? Kumain muna tayo. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Nagniningning ang mga bituin ngayong gabi. Nagsidatingan na ang mga paboritong manalo ngayong gabi. At ang susunod naman na papasok ay... Sira na ba ang ulo ng mga organizer? Kumuha talaga sila ng isang kolorom na taxi driver. Para lang may madagdag sa bilang. Seryoso ba sila rito? Wala na ba talaga silang mahanap na karerista? Kaya pati simpleng driver ng taxi kinalagkad na rito. Kuya, masyado naman yatang agaw pansin ang ginagawa natin. Isa ka talagang payaso. Ang lakas ng loob ni Lin Fan na patakbuhin ang bulok na yan sa racetrack. Pagkatapos ng araw na ito, Lin Fan, kahit ang maging tuntungan lang ng kapatid ko, ay wala ka ng karapatan pa. Magiging ganap na katatawanan ka sa mundo ng karera. Lin Fan, bago ka pa dumating dito, sinabihan pa ako ni Kuya na mag-ingat sa iyo. Tiyak na hindi niya maiisip na ang isang walang kwentang tulad mo ay talagang maglalakas loob na magmaneho ng taksi para makipagkarera. Gusto ng kuya ko na gamitin kitang tuntungan para sumikat. Pero nalaman kong hindi ka naman pala karapat-dapat. Tapos ka na ba sa mga basurang pinagsasabi mo? Alam mo ba, na ang mga papansing payaso ay mahilig talagang magdaldal ng walang kwenta gaya mo. Maghintay ka lang. Mamaya, sisiguraduhin kong kahit usok ng tambutso ko ay hindi mo maabutan. ₱10 milyon. Siguradong makukuha ko iyan. Ano ang lumipad na dumaan kanina? Paano naging Jetta ang bilis ng simula na iyon? Mukhang patago sa atin. Nalihim itong ipinamodify. Ang bilis palang mag-start ng bulok na Jetta na iyon. Aaminin ko, masyadong malakas ang pagkakatawa ko sa kanya kanina. Panglima ang Jetta sa simula. Teka lang. Itong Jetta na biglang sumulpot sa panglimang pwesto sa simula. Sayang nga lang, parang kinapos na ito sa lakas. Kaya unti-unti nang na-overtake ng ibang mga kalahok. Iyon lang ba? Sinasabi ko na nga ba kahit pagrabe ang pagkakamodify ng kotse, hindi pa rin ito mababago. Ang katotohanan na si Lin Fan ay isang walang kwenta. Isang payasong nagpapasikat lang. Ipinapahiya lang ang sarili sa buong internet. Sabi ko na nga ba, imposible namang maging ganoon kalakas ang isang bulok na Jetta. Nasa 3,000 agad ang menor ng bagong makina na ito. Kailangan ko munang masanay sa limitasyon ng kotseng ito. Magsisimula na akong bumilis ngayon. Impossible. Ang bilis tumakbo ng isang taksi. Ano naman kung grabe ang pagkakamodify? Ibig bang sabihin ay hindi na ito Jetta porke na modify? Pang-apat na pwesto na. Sino sa inyo ang makapaniwala? Sa isang bulok na Jetta, talagang nilampaso niya sila. Ang mga nangungunang profesional na racer. Sandali na babaliw na ba ako? Lalo pa siyang bumibilis. Paano nangyari yun? Kahit gawin pang napakahusay ng modifikasyon sa bulok na Jetta na yan, hindi pa rin posibleng maging ganyan kabilis. Ano naman kung maganda ang modifikasyon nito? Lin Fan, nakatadhana ka ng maging sa aming magkakapatid. Natuntungan sa aming pagsikat. Tapos na ang warm-up. Oras na para ipakita ang tunay na kakayahan. Diyos ko, malapit na sa kurbada. Nababaliw na ba siya? Lalo pa siyang bumibilis. Nakuha pa niyang bumilis bago lumiko ng ganyan. Ihasew. Lin Fan, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang baliw na si Lin Fan na to. Wala na ba siyang paki sa buhay niya?
Sobrang baliw na. Talagang lumiko siya sa ganyang kabilis na takbo. Diyos ko po, sobrang baliw na ng mundong to. Kahit ang Jetta ay nakakapag-drift na sa kurbada. Isa talaga siyang baliw. Ganyan ka ba kakatiwala sa husay mo sa pagmamaneho? Kahit na-modify pa ito ng system. Pero Jetta pa rin naman ang Jetta sa huli. Masyadong magaan yan at laking dehado mo. Lalo pang bumibilis ang Jetta. 260, 270 lumampas na sa 300. Impossible. Ang bilis niya sa kurbada. Nakuha pa niyang lumampas sa 300. Nababaliw na siya. Nagda-drift sa bilis na 300. Ang lokong to, hindi man lang siya nangalawang nitong mga nakaraang taon. Paano nangyari yun? Samantalang 5 taon na siyang hindi humahawak ng kotse. Drift na naman. Kung walang magiging aberya, sa susunod na kurbada ang Jetta, malalampasan na nito ang Aston Martin. At magiging numero 1. Impossible to. Sa bulok na Jetta lang na yan. Matatalo pa ako. Ang hari ng Jetta. Sa huling diretsong karera, ang Aston Martin sa pangalawang pwesto. Naiwan na ng mahigit 400 metro ang distansya. Hindi ito karera. Isa itong massacre. Isang bulok na taxi lang. Tinalo ang pinakamahusay na mga sports car sa buong probinsya. Ang hihina naman ng mga kalaban na to. Hindi ko pa nga siniseryoso tapos na agad. Paano? Nagawa nga talaga ng taong ito. Kuya, nanalo ka nga talaga. Ang galing-galing mo talaga. Lahat ng tao ay naghihiyawan para sa iyo. Natural lang yon. Sabi ko naman sa iyo kapag sinabi kong mananalo ako, mananalo talaga ako. Lin Fan, nanalo ka lang sa karera sa probinsya, ano naman ngayon? Para makasali sa pambansang karera, kailangan mo ng koponan. Kung mamamakaawa ka sa akin ngayon, pwede kong pag-isipang tanggapin ka ulit. Pero syempre, tagalinis ka lang muna sa koponan ko. Ano namang nakakamangha sa karera dito sa probinsya? Subukan mong talunin ang kuya ko kung talagang may galing ka. Tapos na ang misyon. Pagbabalik sa karerahan, naibigay na ang gantimpala. Bagong misyon. Bumuo ng isang koponan sa karera. Sumali sa mga pambansang eliminasyon. Bumuo ng koponan ha. Mukhang oras na para sa mga dating kasamahan ko 5 taon na ang nakakalipas. Na magkasama-sama kaming muli. Siyaw tara na. Magdiwang tayo at kumain ng masarap na pagkain. Ang saya naman kuya. Mahal na mahal talaga kita kuya. Ang yabang talaga ng lalaking yun. Kuya, huwag mo siyang patatawarin ng ganoon lang. Kuya, ang astig ng drift mo. Walang-wala sa iyo ang mga mamahaling kotse na yun. Ang hihina naman ng mga taong yun. Ngayong araw kuya, kahit kalahati ng galing mo hindi mo man lang nilabas. Para sa akin kuya, ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo habang buhay. Tigilan mo nga ang pambobola mo. Sabihin mo na kung anong masarap na pagkain ang gusto mong kainin ngayong gabi. Kuya, gusto kong kumain samfdo. Pwede po ba? Samfdo. Anong klaseng masarap na pagkain naman yun? Pumili ka ng mas mahal, kuya, para lang mapagamot ako. 2 trabaho ang pinapasukan mo araw-araw. Napakahirap niyon para sa iyo. Kaya hindi ako dapat mag-aksaya ng pera. Sige, kung ano ang gustong kainin ng aking bunso, doon kita dadalhin para kumain. Ang mga fast food na kinasawaan na ng iba. Pero para kay bunso napakahalaga na nito. Talagang napakahirap ng mga nakaraang taon para sa iyo. Kain lang ng kain. Ubusin mo lahat. Sa susunod kahit anong masarap na pagkain ang magustuhan mo. Si kuya na ang bahala sa lahat. Kuya, sapat na ang maging marangya paminsan-minsan. Hindi naman ganoon kalaki ang premyo. Kaya huwag nating sayangin. Baliw na bata ka talaga, nanalo si kuya. Sa karera ngayong araw, may isang misteryosong mayamang boss
na nagbigay agad kay kuya ng napakalaking halaga ng pera. Ang perang ito ay sapat na hindi lang para sa pinakamagandang operasyon mo, kundi sapat din para makabuo si kuya ng bagong racing team, para makasali sa pambansang paligsahan. Isa 10,000, 10,000. Isang 10,000,000, kuya. May pera na ang pamilya natin. Huwag kang mag-alala, hindi nahahayaan ni kuya na maghirap pa tayo uli. Bakit ka umiiyak? Nagsisimula pa lang ang magandang buhay natin. Kuya, naniniwala ako sa iyo. Ngayon naman, oras na para makipagkita sa mga dati kong kasamahan. Kailangan nang mabuo agad ang koponan para sa pambansang karera. Limang taon na ang lumipas, hindi ko alam kung ang mga batang ito. Itinuturing pa rin ba akong kuya? Mga bro, nakabalik na ako. Hindi ba ito ang henyong karerista natin? Nabalitaan kong natsamba ka lang kahapon. At tinalo mo ang kapatid ni Kuya Feng. Akon, matagal tayong hindi nagkita. Kuya Fan, ikaw nga talaga yan. Napanood ko ang karera kahapon. Ang dakilang kampiyon. Kakapanalo mo pa lang sa karera, heto ka't naghahanap agad ng mekaniko. Bakit hindi mo kami tinatanong ng mga dati mong kakampi? Aguang, gusto kong buwing muli ang koponan para sumali sa pambansang karera. Gusto niyo bang sumama? Ikaw bubuo ng bagong koponan. Akala mo ba laro-laro lang ito? May pondo ka ba? Lin Fan, milyon-milyon ang kailangan para makabuo ng koponan. Huwag kang ang magbiro. Tama. Lumuhod ka na lang kay Kuya Feng at humingi ng tawad. Baka sakaling bigyan ka pa niya ng trabaho bilang taga-test ng sasakyan. Kuya Feng. Noong araw, halos sambahin niyo si Kuya Fan. Ilang taon pa lang siyang nawawala. Itinuturing niyo ng parang tunay na ama ang manlolokong yan. Aguang, nangako ka pa noon. Na si Kuya Fan ang magiging tunay mong kapatid habang buhay. Nakalimutan mo na ba? John. Hui, lumuhod pa kayo noon kay Kuya Fan. Para lang turuan kayo ng diskarte na saan na ang ugaling yan ngayon. Mga walang utang na loob. Akon, alis na tayo. Kuya Fan, 5 taon kong hinintay ang araw na to. Gusto mo kaming lokohin para traidurin si Kuya Feng. Matagal nang nakabaon sa lupa ang panahon mo. Panahon na ngayon ni Kuya Feng. Panahon ni Lu Feng. Isa lang siyang walang hiyang traidor. Akon, huwag mo na silang pansinin. Bumalik ka muna doon at maghanda. Baka sa mga darating na araw, bubuo na ako ng bagong racing team. Kuya Fan, seryoso ka ba talaga? Napakalaking pera niyan. Mukha ba akong nakikipagbiruan sa'yo? Kuya Fan, naniniwala ako sa'yo. May mahusay na mekaniko na tayo. Pero ang ibang tauhan para sa logistics at operasyon ng team. Saan natin sila hahanapin? Hello, Lin Fan, bakit hindi ka pumasok nitong nakaraang 2 araw? Lumala ba ulit ang kondisyon ni Xiaoxiao? Ayos lang si Xiaoxiao. At Qin, medyo naging abala lang ako nitong nakaraang 2 araw. Papunta na ako. Nakalimutan ko pala. Ang racing team ni Ate Qin. Hindi ba't andyan na iyon? Kuya Fan, sa wakas dumating ka rin. Nag-send ako ng napakaraming message sa WeChat pero hindi ka man lang sumagot. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Pasensya na, Xiao King. Medyo naging busy lang ako nitong nakaraang 2 araw kaya nakalimutan ko. Parang wala sa mood si Ate King ngayon. Anong nangyari sa ate mo? Loko ka, nag-alala ako sa'yo ng 2 hanggang 3 araw. Tapos ang ate ko pa talaga ang iniintindi mo. Tanungin mo na lang siya mismo. Nagmumuni-muni si Ate Kin tungkol sa buhay niya. Lin Fan. Nandito ka na.
Ate Kin, bakit niyo po ako pinatawag? May problema ba? Lin Fan, ito pala ang sahod mo para sa buwang ito. May 5,000 pisong bonus pa sa loob. Boss, hindi pa naman araw ng swelduhan ah. Yumaman ka na yata ah. Simula bukas. Hindi mo na kailangang pumasok. Mga kasama, ligpit na natin. Mabubuwag na ang team natin bukas. Ngayong gabi libre ko kayo sa huling salo-salo natin. Doon sa dati nating kainan. Walang uwi ng hindi lasing. Ate Kin, maayos naman ang lahat ah. Bakit bigla na lang tayong maghihiwalay? Lin Fan, wag mo nang itanong. Mauna ka na doon para magreserba ng upuan natin. Sagutin ko lang itong tawag at susunod ako agad. Mga tito, kumain na kayo, bakit natutulala kayo dyan? Paparating na ang ate ko. Siya Oking, mahigit 10 taon na rin nating pinapatakbo ang team na ito. Tapos bigla na lang bubuwagin. Paano naman kami makakain sa lagay na ito? Siya Oking, wag ka nang magkunwari. Ano ba talaga ang nangyari? Kuya Fan, mamaya ikaw na lang mismo ang magtanong kay ate. Pasensya na kung nahirapan kayo sa akin nitong mga nakaraang taon. Itong tagay na ito ay para sa inyong lahat. Boss, pwede namang dahan-dahan lang muna ang pag-inom natin. Pero kailangan mo munang sabihin sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? May problema ba sa pondo? Ang team natin, 2 o 3 taon na wala pa ring nakukuhang magandang resulta. Ang natitirang pera ay hindi na sapat kahit para sa sweldo nyo. Ang nag-iisa nating sponsor. Gusto nilang sumali tayo sa darating na kompetisyon sa distrito. Kailangan nating manalo para patuloy pa rin silang mag-sponsor sa atin. Walang magagawa yan. Alam mo naman kung ano lang ang kakayahan ng team natin. At higit sa lahat, napakalakas ng mga makakatapat natin sa laban na ito. Napakalakas. Gaano ba sila kalakas? Sila ang Fire Scale Team. Ang boss nila na si Zufei. Dati sa profesional na karera sa lungsod. Nakakuha ng pang-10. Saka napakayaman nila. Ang gaganda pa ng mga kotse nila. Binuo ang kuponan yan ng mga anak mayaman. Samantalang ang kuponan naman natin, huwag mo nang asahan ang profesional na karera. Kahit sa mga amateur na karera, mahirap tayong pumasok sa nangungunang 10. Kaya mas mabuting maghiwa-hiwalay na lang tayo ngayon pa lang. Wala talaga tayong pag-asa. Isang grupo lang pala sila ng mga amateur na anak mayaman. Sa atin ipinamana ni Papa ang kuponang ito. Kausapin kaya natin ang mga sponsor. Sabihin nating hindi pa naaayos ang kotse. Hindi ba pwedeng sa susunod na karera na lang tayo sumali? Nga po, boss. At sa kakarera lang naman ito sa distrito natin. Bakit naman sasali ang mga anak mayaman na yan dito? Hindi natin sila matatakasan. Ang hayop na Zufei na yan. Noong nakaraang araw, sa harap ng maraming tao, pinipilit niya akong maging kabit niya. Kaya sinabuyan ko ng alak ang mukha niya. Napahiya siya at nagwala sa galit. Siya mismo sa buong lungsod natin. Nagpakalat ng salita sa mundo ng karera. Kung sino man ang kumampi sa akin kay Kinshu, ay tiyak na kapahamakan lang ang kahahantungan. Boss, nakayanan naman natin sa nagdaang mga taon. Hindi ba kinaya natin kahit mahirap? Kung kailangan kukuha muna tayo ng mga ibang raket. Konting tiis pa. Hindi ko na kaya, Tito Wang. Hindi ko na talaga kaya. Ang mga sponsor kasi nung una, nagbigay lang naman sila ng pera dahil kay Papa. Kaya sila nag-invest sa atin. Ngayong wala na si Papa. Matagal na nilang gustong bawiin ang pera nila. At ngayon binangga ko pa si Zufei. Ako si Kinshu ang walang kwenta. Kasalanan ko kung bakit kayo nadamay. Patawad talaga. Si Zufei lang ang dapat sisihin dito. Ang buwisit na hayop na yun. Walang kinalaman si ate dito. Ang pinakamalalang mangyayari, mag-aambagan tayo para makabili ng sobrang lupit na kotse. At ikaw mismo ang magmamaneho, ate. Masaya ako na walang naninisi sa akin. Pero alam kong hindi yan posible. Bukod pa sa katotohanang, napakamahal ng isang high-performance na sports car. Kahit pa makakuha tayo ng kotse, paano kung matalo pa rin tayo sa karera? Kung matalo, di matalo. Basta nandyan pa rin ang pangalan ng Flying Tigers natin. Siguradong may pagkakataon pa tayong makabawi. Ang sa akin lang, hindi ko matanggap na magkakawatak-watak na lang tayo ng ganito kaawa-awa. Tito Lee, gagraduate na ang anak mo sa susunod na taon. Kailangan ng pera para sa pambili ng bahay at para sa kasal niya, di ba? Tito Wang, nagkakahalaga ng libo-libong piso ang imported na gamot ng anak mo buwan-buwan. Kakayanin mo bang ihinto ang gamot niya para lang samahan ako sa kabaliwan na ito?
Sapat lang ang kinikita ng racing team natin para mabuhay tayo araw-araw. Ngayong umatras na ang mga sponsor natin. Sa susunod na buwan, baka wala na tayong pambili ng pagkain. Hindi ako pwedeng maging ganito kasakim. Pero ang racing team na ito ang buong buhay na pinaghirapan ng dating kapitan natin. Hindi ko kayang makitang mawawala na lang ito ng ganito. Hindi ko rin kayang makitang nagugutom kayo dahil sa akin. Sige na, nakapagdesisyon na ako. Simula bukas, opisyal nang bubuwagin ang Flying Tigers Racing Team. Nawa ay maging maganda ang kinabukasan ninyong lahat. Ate, ayaw kong mabuwag ang racing team natin. Wala na ba talaga tayong ibang paraan? Sa totoo lang, may isa pa tayong huling pagpipilian. Kung magpapakumbaba ako kay Zufei, at magiging babae niya. Kilala ko ang lalaking yun, isa siyang basura. Hinding-hindi pwede yan. Nagse-celebrate ba kayo ng huling salo-salo nyo? Lalo yatang gumaganda si Xiaoqing ngayon ah. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome rito kaya lumayas ka. Ha ha ha. Siyempre para makita ang ate mo. Kinshu, nakapagdesisyon ka na ba? Limitado lang ang pasensya ko. Joe, ang dami mo nang ginawang kasamaan. Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma, mahina lang talaga ang koponan ninyo. At ako pa ngayon ang sisisihin ninyo. Sa totoo lang maganda ka rin naman. Sayang nga lang, ang ate mo ang target ko ngayon. Kapag napaligaya at napagsilbihan na niya ako ng maayos, saka kita isusunod. Zufei, umalis ka na rito ngayon din kasama ang bulok mong sasakyan. Kinshu, isang huling pagkakataon na lang ang ibibigay ko sa iyo. Maglinis ka ng katawan mo at maghintay sa akin sa hotel ngayong gabi. Mula ngayon ang Flying Tiger ay magiging ikalawang koponan ng fire scale. Layas kung hindi babasagin ko ang ulo mo. Ikaw na matanda ka. Sa isang salita ko lang maniwala ka o sa hindi. Ang lahat ng koponan sa buong probinsya. Kapag nangyari iyon, kayong mga gurang ay mamamatay sa gutom sa gilid ng kalsada. Napakawalang hiya mo. Na wala talaga akong hiya. May magagawa ka ba sa akin? Hayop ka. Sa bagay kayong mga basurang tulad ninyo, ay pwede ring lumayas papunta sa ibang probinsya, o huwag nang humawak ng karera kailanman. Ikaw na bastardo ka. Ngayon babasagin ko ang bungo mo. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ang boss namin. Lalabanan kita ng patayan. Tumigil kayo. Basta pumayag akong maging babae mo. Hindi mo na talaga muling guguluhin ang Flying Tiger. Isang salita lang ako. Basta pumayag ka lang. Lahat ng pangako ko kanina ay mananatiling totoo. CJ. Ako. Sandali lang. Boss. Parang nakalimutan mo yatang nandito pa ako. Sino ka naman sa akala mo? Naalala ko na. Ikaw pala ang mekaniko ng Fihu Racing Team, diba? Bakit? Gusto mong magbida-bida at maging hero sa magandang babae. Lin Fan, huwag ka nang makialam dito. Kailangan mo pang asikasuhin ang sakit ng kapatid mo. Huwag mo na akong ipaglaban. Wala naman akong balak maghero. Diretsahan ko lang sasabihin sa inyo. Bibilhin ko ang racing team natin. Huwag kang ang magbiro ng ganyan. 2 trabaho kaya ang pinapasukan mo araw-araw. Hindi naman sa hindi ko alam ang kalagayan mo. Kuya Fan, huwag ka nang ang makigulo rito. Ang liit-liit na nga ng sweldo mo. Kailangan mo pa yang ipunin para sa pampaopera ni Xiao. Noong una talaga, gusto ko lang sumali sa mundo ng karera bilang isang ordinaryong tao. Kaso mukhang hindi ko na kayang magpanggap. Aaminin ko na ang totoo. Hindi ko na itatago. Sa totoo lang may konti naman akong pera. 10 milyon. Isa 10,000,000, 10,000, 100,000, milyon, 10 milyon. Ito ay 10 milyon. Lin Fan, nang hold up ka ba ng bangko? Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Boss, bibilhin ko na ang team na to. Walang kahit sinong kailangang umalis. Kuya Fan, ikaw. Ibig mong sabihin, lihim ka palang mayaman na nagpapanggap lang. Parang ganoon na nga mula ngayon. Ang team natin, hindi na kailangang yumuko sa iba para lang sa pera. Bro Fan, sobrang lupit mo talaga. 10 milyong piso. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pera sa buong buhay ko. Ligtas na tayo, ligtas na tayo. Ngayong may 10 milyon na tayo, pwede na tayong bumili agad ng pinakamataas na uri na kotseng pang rally. Lin Fan, iinumin ko tong alak na to. Simula ngayon kapatid na ang turing ko sa'yo. Lin Fan, maraming salamat sa'yo.
na tinulungan mo kami sa ganitong oras ng kagipitan. Ate, pamilya naman tayo rito kaya huwag mo na akong pasalamatan. Sige, napunasan mo na iyang mga luha mo. 10 milyong piso. Napakalaking halaga nga naman yan. Nakakatakot naman para sa isang tulad ko. Isang grupo ng mga hampas lupang walang alam sa mundo. Alam niyo ba kung magkano tong kotse ko? 10 milyong piso ang kotse pa lang na to. At sa kabuuang upgrade nito, gumastos pa ako ng ilang milyong piso pa. Isang hamak na mekaniko lang. 10 milyong piso. Sa totoong mundo ng karera, hindi ka pa makakabili kahit ng isang mamahaling sports car. At gusto mo pang magmayabang sa harap ko. May ibubuga ka ba talaga? Ang kapal ng mukha mo. Huwag mo kaming maliitin dito. Kinshu, may pagkakataon ka pa para magbago ng isip. Dahil sa lagay ng kakayahan ng grupo niyo sa karera, imposibleng makapagpatuloy kayo. Lin Fan, tama siya. Sa mundo ng karera, napakahalaga rin ang galing sa pagmamaneho. At kapag pinag-initan tayo ni Zufei, hindi tayo tatagal ng kahit 6 na buwan lang. Lin Fan, kalimutan mo na lang to. Itabi mo na lang ang perang iyan, para makapamuhay kayo ng maayos ni Xiao. Huwag mo nang isugal dito sa walang katapusang problemang ito. Tama yan. Ayos lang kaming mga matatanda na. Pero ang perang pampagamot sa kapatid mo ay hindi mo dapat galawin. Galing sa pagmamaneho. 8 boss. Sa totoo lang, may matagal na akong hindi sinasabi sa inyo. Ano yun? Sa totoo lang, medyo magaling talaga ako magmaneho. Lin Fan, alam naman naming nagpapasada ka rin ng taxi. Pero profesional na karera ito. Nga naman, ibang klaseng galing sa pagmamaneho ang kailangan sa karera. Buwis buhay ang kailangang ensayo para doon. Sige na nga, magsasabi na ako ng totoo. Pangalawang trabaho ko lang naman ang pagpapasada ng taxi. Noon kasi, isa akong sikat na professional racer sa probinsya. Wala ka namang lagnat ah. Anong sikat na professional racer? Anong sinasabi mo dyan? Ayaw niyo maniwala. Sige, subukan natin ngayon. Ngayon talaga. Seryoso ka ba talaga? Doon tayo sa may palikulikong daan sa bundok sa unahan. Mula sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok. Isang ikot balikan. Kapag nahabol mo ako, kahit anong hilingin mo ibibigay ko sa iyo. Lin Fan, ang Golf EVI ni Boss ay talagang ginastusan ng daang-daang libo para i-modify. Lalabanan mo ba iyon gamit ang Jetta mo? Hayaan mo na nga, para naman magising ka sa katotohanan. Lalabanan kita. Kuya Fan, kaya mo ba talaga yan? May turbo kaya ang kotse ng ate ko? Higpitan mo ang seatbelt mo. Nag-drift nang hindi man lang nagpreno. Baliw ba ang batang ito? Hindi tao si Kuya Fan. Hindi man lang siya nagpreno sa mga likuan. Lin Fan, ikaw, iba talaga ang galing mo. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na nga sa iyo, dati akong pro racer sa karera sa probinsya. Pero wala naman iyon, hindi naman big deal. Na-frame up lang ako 5 taon na ang nakalipas. Noong nakaraang mga araw lang natapos ang ban ko. Yung karera sa probinsya na iyon. Ang unang karera ko pagkatapos maalis ang ban sa akin. Teka lang, Kuya Fan, hindi ka nga nagbibiro. Totoo nga talaga pala. Ikaw na talaga ang tanging idolo ko. Lin Fan. Basta nandito ka. Ang karera sa distrito ngayong weekend. Siguradong atin na ito. Karera sa distrito. Ang target ko ay makuha ang kampyonato sa buong bansa. Kampyonato sa buong bansa. Lin,
Lin Fan, hindi ka nagbibiro, di ba? Sa national race, puro mga naglalakihang racing team ang nandoon. Ang mga sasakyan doon ay nagkakahalaga ng milyong-milyon. O kahit daan-daang milyong piso pa ng mga modified na sasakyan. Nga! Ang team natin, kahit maayos na talyer para mag-modify, ay wala nga tayo. Paano tayo lalaban sa mga higante sa buong bansa? Lin Fan, napakalaki ng target na iyan. 5 taon na ang nakalipas. Naban ako sa karera. Sa loob ng 5 taon na iyon, akala ng lahat, na hindi na ako kailanman makakabalik sa karerahan sa buong buhay ko. Akala nila ay magiging isa na lang akong mekanikong amoy langis ng makina ang buong katawan. Pero nitong mga nakaraang araw lang, gamit lang ang isang laspag na kotse. Walang team, walang suporta. Nakuha ko pa rin ang unang pwesto sa buong probinsya. Mag-isa lang akong nagmamaneho ng laspag na sasakyan. Kaya nating manalo sa buong probinsya. May 10 milyon akong hawak ngayon. At kasama ang pangkat ninyong ito, na mga bihasang veteranong sumusuporta sa akin. Bakit hindi natin kayang maging numero 1 sa buong bansa? Tiwala ako sa iyo, Kuya Fan. Hindi lang natin matuturuan ng leksyon si Zufei, kundi siguradong may uwi pa natin ang tropeo ng pambansang kampyonato. Laban na. Lin Fan, tiwala ang kuya mo sa iyo. Bago pumanaw ang dating kapitan, araw-araw niyang sinasabi na pumasok ang Flying Tiger sa paligsahan ng probinsya. Ngayon, diretso na tayo sa pambansang karera. Makakapahinga na ng maluwag ang dating kapitan. Lin Fan, ang pinaka-inaalala ng tatay ko ay ang koponang ito, kung talagang madadala mo ang kopo ng Flying Tiger sa entablado ng pambansang paligsahan. Hindi lang basta pagdala sa koponan doon, kundi ang isama kayong lahat upang magkasama nating harapin ang pambansang laban. Kuya Feng, masyadong matindi ang kakayahan ni Lin Fan. Paano kung makatapat natin siya sa pambansang karera? Sasali sa pambansang paligsahan. Sa itsura niyang iyan, wala man lang siyang matinong koponan ngayon. Matagal ko nang binayaran ang dati niyang koponan. Huwag kang mag-alala. Pero, ano naman ngayon? Natatakot ka ba sa kakarag-karag niyang Jetta? Kaya nanginginig na ang tuhod mo sa takot. Isa lang siyang basura. At ako, si Lu Feng, ay makakapasok sa nangungunang 10 sa pagkakataong ito. At makikilala sa buong bansa. Kinshu, dahil alam niyang matatalo sila sa laban ng distrito ngayon. Kumuha na lang siya ng basurang tagatabi ng daan para lang may maisama. Sinasabi ko sa iyo, profesional na karera pa naman ito kahit papaano. Bakit ba kayo nagdala ng taxi rito? Para mamasada habang bumibiyahe at kumita ng panggasolina. Huwag kang ang pumuputak dyan. Hindi ba ito ang hambog na maliit na mekaniko? Feeling mo naman totoong racer ka talaga. Boss Fee ang batang ito. Baka hindi man lang alam kung paano basahin ang starting light. Mamaya sa track huwag kang. Makinig ka ng mabuti bata. Ang karera, hindi kayang laruin ng mga katulad ninyo. Baka magasgasan mo lang ang pintura ng kotse ko. Wala kang pambayad dyan. Zufei, magkaalaman na lang tayo sa track. Dami mong satsat. Sige, magmatigas ka pa, tignan natin. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang totoong profesional. Atensyon sa lahat ng koponan. Maghahanda na sa pag-start ang district ranking race. Mangyaring pumunta na ang mga karerista sa track. Taxi ba ang isang iyon? Sa panahon ngayon, kahit sino na lang talaga pwede nang sumali sa profesional na karera. Hoy, balita ko nga. Sa karera sa probinsya, mayroon talagang isang grabing modified na Jetta doon. Gusto yata manggaya ng taong ito. Hamak na mekaniko. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Kapag nagsimula na ang karera mamaya, hindi mo man lang maabutan ang usok ng tambutso ko. Sige, abangan ko iyan. Walang problema. Galingan mo. Bakit ang bilis humarurot ng bulok na kotse na ito sa simula pa lang? Pendulum drift. Namamalikmata ba ako? Sa isang simpleng district race lang, may nakagawa talaga ng ganoong klaseng pangpropesyonal na teknik. Hindi kaya ito talaga ang Jetta na sumali sa provincial race? Grabe, sobrang baliw nito.
Ang swebe ng pagpasok sa kurbada ng Jetta na yon. Iniwan niya lang sa likod ang Bugatti. Sino ba talaga ang driver na iyan? Samba lang yun. Paano naman magagawa yan ng bulok na team na yun? May tunay na alamat nga. Habulin nyo. Hindi naman kailangang seryosohin ang ganitong karera. Nabasag ang record. Tapos na ang misyong manalo sa kampyonato ng distrito. Naibigay na ang nakatagong gantimpala. Nabasag ng Jetta ang record sa track na ginawa ni Lu Feng 3 taon na ang nakalilipas. Mas mabilis ng buong 5 segundo. Ang malupit na si Lu Feng. Kasalukuyan siyang may ranggo sa buong bansa na isang halimaw na nasa ika-11 pwesto. Nanatili ang record ng 3 taon. Pero ngayon ay nabasag lang ng isang Jetta. Hari ng kalsada. Jetta ang hari ng kalsada ang Jetta. Ang kotsing iyon at ang driver na iyon. Kailangang mapapirma natin sila agad, kahit magkano pa ang halaga. Dakilang hari ng kalsada zoo. Tapos na. Ito ba ang bilis na gusto mong ipakita sa akin? Huwag kang masyadong mayabang. Hindi lang maganda ang kondisyon ko ngayon. Nakapagpalista na ako sa pambansang eliminasyon. Abangan mo na lang doon. Kapatid, ang lupit ng galing mo. Ako si Wang Ze mula sa Honda Auto Parts. Dumaan lang talaga ako dito sa karera ng distrito ngayon. Para lang manood ng saglit, hindi ko akalain na makakatagpo ako ng isang sorpresang pambato na tulad mo. Nagmamaneho ng lumang Jetta na hindi man lang na-modify. At nakakuha pa ng ganitong resulta. Isang himala talaga ito. Interesado ka bang makipagtulungan? Mag-invest ako sa team ninyo. Ek, may gustong mag-sponsor sa Flying Tigers Racing Team natin. Kayo po si MET. Wang, di ba? Wala po akong alam sa mga ganyang investment. Siya po ang may-ari ng Flying Tigers team na si Qin Shu. Sa kanya po kayo makipag-usap. Tagapagmaneho lang po ako. Aba, napakabata nyo pa pero napakagaling nyo na Boss Qin. Doon muna tayo sa room para magsaa. Para mapag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa pondo. Masyado naman po kayong mabait, Dimhe. Wang, karangalan po namin ito. Dito po tayo. Aba, hindi ba ito ang nagpabilib sa atin na si Sir Zhou? Na si Sir Zhou? Bakit basang-basa ka ng pawis? Nga naman, isang Bugatti na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Pero hindi man lang naunahan ang bulok na taxi. Ang kotse ni Sir Zhou, baka naman peke ang nabili mo. Humanda kayo sa akin. Ilang taon na rin ang nakalipas. Ilang taon na walang investor ang naging ganito kainteresado sa racing team natin. Nakita mo ba iyon, matandang Qin? Huwag kang umiyak, matandang Li. Ang Flying Tigers Racing Team natin, sa wakas ay nakaahon din sa hirap. Ang milyong-milyon kong supercar ay tinalo lang ng isang bulok na Jetta. Kapag nalaman ito ng iba, paano pa ako magpapakita sa grupo natin? Halo, ipareserba mo para sa akin ang professional racing track sa kanlurang bahagi ng lungsod. Abok mo ito ng buong 1 buwan. Hanapan mo ako ng pinakamagaling na coach sa buong probinsya. Magpapakadalubhasa ako para mapagbuti ang aking galing sa pagmamaneho. Pero bago iyon, sisiguraduhin kong hindi kayo makakasali sa National Championship. Lin Fan, para sa iyo ang tagay na ito. Ang mukha ng bastos na si Zhou Fei kanina. Napakasarap talagang makitang mapahiya. Yung mukha ng gunggong na iyon na parang naging kulay atay. Hindi ko makakalimutan iyon habang buhay. Tagay. 1, 2, 3. Diyos ng karera. Dahan-dahan lang. Kapag nabalian ka ng binti, hindi ka makakasali sa karera sa susunod na buwan. Sige na mga bro. Ibaba niyo na ang Diyos ng karera natin. Baka mapilayan pa talaga yan. Bro Fan, sobrang astig mo. Turuan mo akong mag-drift ah. Gusto ko ring lampasuhin ang mga supercar. Walang problema basta gusto mong matuto. Tuturuan kita.
Nakakuha ng sponsor si Madam ngayon. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Napakasaya. Halos 30 taon na akong nabubuhay. Pero hindi pa ako naging ganito kasaya kailanman tulad ngayong gabi. Lin Fan. Salamat sa iyo. Madam. Huwag mo akong sansingan habang lasing ka. Gantimpala mo iyan sa pagkakapanalo mo. Huwag ka nang magreklamo dyan. Matandang kinakita mo ba yon? Buhay na ulit ang Flying Tigers racing team natin. Mga bro, may sasabihin lang ako ng mabilis. Warm up pa lang ang ngayong araw. Sa susunod na buwan na ang pambansang paligsahan. Kailangan nating magpatuloy sa panalo. Ang lahat ng minaliit ang Flying Tigers racing team natin ay tatapakan natin sa ilalim ng ating mga paa para makuha ang unang pwesto sa buong bansa. Unang pwesto sa buong bansa. Kampiyon! Ginoong Lin, ako ay mula sa Pambansang Asosasyon ng Karera ng Kotse. Binabati kita sa pagbasag mo ng record sa track na ito. Opisyal na nagpapadala ang asosasyon sa iyo ng liham ng paanyaya para sa pambansang karerang kwalifikasyon. Salamat, darating ako sa tamang oras para lumaho. Pero Ginoong Lin, napakahigpit ng pamantayan sa pambansang kompetisyon. Kailangang magparehistro ng isang buong profesional na racing team. Kasama ang mga pangunahing driver at mga kapalit. Pati na rin ang maintenance team, logistics at mga analyst. At ang pangalawang sasakyan na lalaho. Kailangang pumasa sa opisyal na teknikal na inspeksyon na umaayon sa mga pamantayan sa kaligtasan ng asosasyon para makakuha ng kwalipikasyong lumaho. Sige, naintindihan ko na. Nakulagot na. Ang kotse na ito ay binago gamit ang mahiwagang teknolohiya ng sistema. Baka may makita silang kakaiba at hindi ka panipaniwala na bagay. At baka akusahan pa nila ako ng pandaraya. Mahihirapan ako kapag tinanggalan ako ng kwalifikasyon. Sistema. Ang katawan ng kotse na binago mo. Kaya nitong malagpasan ang opisyal na pinakamahigpit na antas ng pagsusuri. Huwag kayong mag-alala, aking host. Sa kasalukuyang antas ng teknolohiya, 100% na makakapasa ito sa pagsusuri. Lin Fan, pumunta ka agad dito sa talyer. May malaking problema tayo. Huwag kang magpanik. Ano ba talaga ang nangyari? Ang lalaking si Zhu Fei na iyon ang may gawa nito. Ginamit niya ang impluensya ng pamilya niya para isumbong tayo. Sinasabi niyang gumagamit ng iligal na makina ang Jetta mo para sirain daw ang patas na laban. At humihingi siya sa asosasyon ng investigasyon para tuluyan na tayong matanggalan ng kwalifikasyon magpakailanman. Narito na ang mga tao mula sa grupong nag-imbestiga ng asosasyon. Kakababa ko pa lang ng tawag sa asosasyon. At heto na sila, bigla na lang sumugod dito sa atin. Ang husay naman ng pagtutulungan nila. Mukhang malalim nga ang kapit ni Zhu Fei sa asosasyong iyan. Napakawalang hiya talaga niya. Ayos lang kapag siya ang gumastos ng malaki para ay modify ang kotse niya. Pero kapag ako ang may gawa, isusumbong agad niya ako. Gusto mo pala ng maduming laro ah. Ek, huwag kang mataranta. Hayaan mo silang mag-inspeksyon. Papunta na ako riyan ngayon. Sa wakas, dumating din ang sikat na racer na si Lin. Bilisan mo na. Kanina ka pa hinihintay ng mga tao mula sa asosasyon. Lin Fan, ikaw naman. Hindi mo sana dinala ang lumang Jetta na ito rito. Kayo po ba si Mr. Lin? Ako ay mula sa asosasyon ng karera. Nakatanggap kami ng sumbong mula kay Zhu Fei. Sinasabing ang kotse mo, noong nakaraang karera sa pagitan ng mga rehiyon, ay pinaghihinalaang may iligal na modifikasyon. Ayon sa patakaran, kailangang dumaan sa masusing pagsusuri ang kotse mo. Paano kung gawa-gawa lang o may masamang intensyon ang sumbong niya? Masamang intensyon. Ang bulok mong Jetta na yan. Kung hindi yan nakamodify ng husto gamit ang iligal na makina, malalagpasan mo ba ng isang buong ikot ang Bugatti ko? Huwag kayong mag-alala, Mr. Lin. Mahigpit ang mga patakaran ng asosasyon. Kapag napatunayang ito ay maling akusasyon lamang. Ang nagsumbong naman ang papatawan ng kaukulang parusa. Mabuti naman kung ganoon. Sana lang ay hindi maiyak sa harap natin si Senyorito Zhu mamaya. At pangarap mo pa talagang makasali sa pambansang paligsahan. Ngayong araw, sisiguraduhin kong, kahit sa qualifying round ay hindi ka makakatapa. Zhu Fei, napakawalang hiya mo. Ginagawa ko lang ito para maging patas ang laban. Bakit naman papayagang sumali ang isang bulok at iligal na binagong kotse? Kung may mamatay man, sinong mananagot? Kinshu, tingnan natin kung paano pa kayo makakalusot ngayon. O baka naman gusto mo muna akong pakiusapan ngayon.
Baka sakaling kaawaan ko pa kayo at bigyan ng pagkakataon. Hayaan mo lang sila, magpasuri sila kung gusto nila. Nagkukunwari ka pa dyan. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Nangako mismo ang sistema sa akin. Walang kahit anong butas silang mahahanap. Direktor Wang, tapos na po ang buong pagsusuri sa kotse. Kuya Wang, may nahanap ba kayong iligal na modifikasyon sa kotse? Ipahayag mo na agad ang pagtanggal sa kanya sa kompetisyon. Mukhang may nanginginig na ang tuhod sa takot ngayon. Baka naiiyak ka na sa sobrang takot. Ginoong Lin, ang kotse niyo po. Jetta, lahat ng mga detalye nito ay nasa loob ng standard. Walang anumang palatandaan ng labis o iligal na modifikasyon. Ha. Sabi ko na nga ba? Ano? Iba talaga kapag galing sa system. God level na teknolohiya sa pag-modify. Ang lupit talaga. Impossible. Hinding-hindi iyan maaari. Paano tatakbo ng ganoon kabilis ang bulok niyang kotse? Paano naman iyon tatakbo ng ganoon kabilis? Direktor Wang, kani-kanina lang po, sinabi ninyo na kapag may nanira o gumawa ng maling paratang. Ano po ulit ang parusa ayon sa patakaran? Zilfi, nagsumbong ka gamit ang tunay mong pangalan laban kay Ginoong Lin tungkol sa iligal na modifikasyon. Ngunit ngayon, walang nakitang anumang problema sa resulta ng pagsusuri. Ayon sa mga patakaran ng asosasyon, dahil sa hindi patas na pakikipagkompetensya, formal ka naming tatanggalan ng iyong kwalifikasyon para sa pambansang paligsahan na ito. Senyorito Zhao, sa susunod bago ka magsumbong, tandaan mong tumingin muna sa diksyonaryo kung ano talaga ang kahulugan ng modifikasyon. Sana gabayan ako ng langit, huwag naman sanang matapat sa unang round pa lang. Sa isang napakalakas at tila halimaw na koponan. Lin Fan, matagal-tagal ding hindi tayo nagkita. Lu Feng, hindi ko akalaing maglalakas loob ka talagang pumunta rito. Akala ko ay para kang asong talunan, na habang buhay na mabubulok sa sirang talyer na iyon. Sana ako ang mabunot mo sa tapatan. Para naman sa pambansang paligsahan, ay personal kitang mayayurakan at matatapakan. Para makita ng lahat, na ang talunan 5 taon na ang nakalipas, ay talunan pa rin pagkalipas ng 5 taon. Sana nga ay ikaw rin ang makatapat ko. Ha, sige. Tingnan na lang natin kung sino ang huling tatawa. Sayang talaga. Ang swerte mo. Dahil hindi mo ako nakatapat. Pero sa bagay okay na rin. Para mabuhay pa ng isang round ang basurang tulad mo. Pag nakalusot ka sa finals, doon ko dudurugin ang pag-asa mo. Na sayang talaga. Kung natapat lang sana ako sa iyo sa unang round, nasipa na sana kita agad palabas ng national tournament. Para hindi ka na mayabang na umaaligid sa harap ko. Napakayabang mo naman. Hihintayin kita sa finals. Lin Fan, ito ang profile ni Lu Feng. Ang kanyang customized na kotse na tinatawag na Ghost. May 12 engine, na may lakas na mahigit 800 horsepower. Napaka-agresibo ng estilo niya sa pagmamaneho. Lalo na sa simula ng karera mahilig talaga siyang pilit na sumingit at mangharang sa inner lane, para manggipit gamit ang bentahe ng kanyang kotse. Hindi na kailangang pag-aralan pa yan. Bakit? Mas kilala ko si Lu Feng kaysa sa inyong lahat. 5 taon na ang nakalipas hindi siya umubra sa akin. At ganoon pa rin hanggang ngayon. Kuya Fan, bakit nga ba talaga kayo naban noon? Sabi sa balita gumamit daw kayo ng pinagbabawal na gamot. Sigurado akong na-set up lang kayo diba? Bukas na ang malaking pagsubok. Huwag mo namang masyadong sagarin ang sarili mo sa ensayo. Heto uminom ka muna ng tubig. Siya nga pala. Sinabi ni Lu Feng na gusto niyang makipag-ayos sa iyo. Tinatanong niya kung kailan ka libre. Sa bagay hindi lang naman kayo magkalaban, kundi magkasama rin sa iisang racing team. CJ, pupunta ako pagkatapos ng karera bukas. Ininom ko ang tubig na iyon. At kinabukasan nagpositibo ako sa drug test, kaya naban ako ng 5 taon. Si Suyo na iyon, paano? Paano siya naging ganoon kasama, ang magkaparehang masahol pa sa hayop? Sa pambansang karera na ito, sisingilin ko si Lu Feng sa lahat ng atraso niya sa akin. Pati interes sisingilin ko. Misyon na bumuo ng sariling racing team. Ang pagsali sa pambansang qualifier ay tapos na. 20 milyong piso na cash. 3 nangungunang racing god card. Naibigay na ang mga gantimpala. May bagong misyon na laban para sa paglilinis ng pangalan. Mangyaring pumasok bilang unang pwesto sa qualifier. Gantimpala. Video kung paano ka sinet up ni Suyu at Lu Feng. Isang ISB drive. 30 milyong piso na premyo. 2 nangungunang racing god card. Ang USB drive na naglalaman ng video ng paninira sa akin. System. Totoo ba ang USB na iyon? Mangyaring magtiwala ang host sa kakayahan ng system na ito.
Bale wala sa akin ang kahit anong pera. Pero para malinis ang 5 taon kong pagdurusa sa maling paratang, akin talaga ang unang pwesto sa qualify na ito. Hello, si Zhang Hao ba ito ng Aurora Racing Team? Ako si Sophie. Sa karerang ito, kung kaya mong talunin ang Jetta na iyon, maglalabas ako ng 100 milyong piso mula sa sarili kong bulsa. Para di-sponsor sa team ninyo. Isang salita lang ako. Haha, huwag kang mag-alala Young Master Zhu. Akin na talaga ang 100 milyong iyon. Hindi ako isang amateur na katulad ni Lu Zihao. Imposibleng talunin niya ako gamit lang ang bulok na Jetta na iyon. Hindi mangyayari iyon. Manood ka na lang ng magandang laban. Lin Fan, ngayong araw, nakatadhana ka ng matalo ng lubusan. Hoy, ikaw na nagmamaneho ng taxi. Binayaran ako ni Young Master Zhou ng 100 milyong piso para talunin ka. Para lang makaganti sa iyo. Humanda ka nang maiwanan ko ng isang buong ikot. Kung gusto mo akong talunin, gumamit ka ng galing. Hindi puro daldal lang. Yung bulok mong kotse nakapasok pa sa qualifiers. Isang malaking himala na nga iyon para sa'yo. Tapos pangarap mo pang talunin ako. Ako kaya ang henyo na nakasama sa top 10 sa buong bansa. Sino ka para ikumpara ang sarili mo sa akin? Henyo. Panimula pa lang yan para makaharap ako. Ang yabang mo ah. Humanda ka sa akin. Laban lang kaya mo yan. Kuya, ang galing mo talaga. Sige pabilisan mo. Mali ba ang nakikita ko? Ang bulok na Jetta ng racer na si Lin Fan. Akalain mong sa mismong simula pa lang. Naunahan na ang sports car ni Zhang Hao. Ito ba ang dating pinakamagaling na henyo? Kung hindi lang siya uminom ng ipinagbabawal na gamot noon. Sigurado akong nakikipagkompetensya pa siya ngayon sa entablado ng pandaigdigang kompetisyon. Anong problema ng batang to? Ayaw na ba niya sa 100 milyong piso? Paano nakakatakbo ng ganyan kabilis ang bulok na kotse na yan? Walang kwenta kung mabilis lang sa tuwid na daan. Malalagpasan din kita sa unang kurbada pa lang. May ibubuga ka rin pala. Sulit talaga ang 100 milyon para sa kalabang tulad niya. May mga kurbada pa sa harap. May pagkakataon pa naman. Baliw ba ang batang to? Ibang klase talaga siya. Hindi na tao ang isang to. Nanalo nga ang bulok na Jetta na iyon. Unang kurbada pa lang to. Tapos na agad ang laban. Grabe napakatindi naman ng qualifiers na to. Ha ha ha. Walang kwenta ka talaga. Nangako ka pa sa akin ng buong kumpiyansa bago magsimula. Tapos ito lang pala ang kaya mo. Isang hamak na mekaniko lang mula sa bulok na tawing team. Sadyang ganito ba talaga siya kalakas? Walang kwenta talaga si Zhang Hao. Habang nagmamaneho pa ng mamahaling sports car. Kahit ang isang basurang 5 taon nang hindi nakahawak ng racing car. O manibela man lang ay hindi mo pa matalo. Lu Feng. Mukhang ang kakayahan ni Lin Fan ngayon ay mas matindi pa kumpara noong 5 taon ang nakalipas. Ano nang ibig mong sabihin? Tingin mo ba matatalo ako sa finals? O baka naman, nagsisisi ka na ngayon na sumama ka sa akin. Hindi ko yan ibig sabihin. Siguraduhin mo lang. Huwag mong kakalimutan na mula nang iabot mo sa kanya ang tubig na iyon 5 taon na ang nakalipas. Gamit ang sarili mong mga kamay, ay magkasama na tayo sa iisang bangka. Pero paano kung sa finals ay? Walang paano. Sa nakalipas na 5 taon hindi rin ako nag-aksaya ng oras. Ang mga video ng karera niya, araw-araw ko yung pinapanood ng paulit-ulit. Bawat galaw niya, bawat pagliko niya sa kurbada, ay kabisado ko na. Kung natalo ko siya noong 5 taon na ang nakalipas, kaya ko rin siyang talunin sa pangalawang pagkakataon. Habang buhay na si Lin Fan ay yuyurakan ko lang siyang si Lu Feng.
at tatapakan ng pino sa ilalim ng aking mga paa. Ganoon ba talaga kalakas si Lin Fan noong 5 taon na ang nakalipas? Nagkamali kaya tayo ng pinili noon? Nanalo si Lin Fan. May pag-asa na ang koponan natin na makapasok sa pambansang finals. Kuya, ikaw talaga ang idolo ko, napakahusay mo. Pagbati sa host dahil natapos mo ang misyon. Naibigay na ang iyong gantimpala. Lu Feng, noong 5 taon na ang nakalipas nakipagsabuatan ka kay Suyu para ibagsak ako. Pagkatapos ng 5 taon, titiyakin kong mabubulok kayo sa kulungan. Anak ng tinapa, nalagpasan na naman tayo ng taksing iyon. Isang hindi ka pani-paniwalang Grand Slam. Ito na talaga ang pambansang pinakamatinding sorpresang kalahok sa qualifiers ngayong taon. Mga minamahal kong manonood, bago rito ay nasaksihan ko mismo ng sarili kong mga mata. Ang pagbagsak ng isang natatanging henyo. Akala ng lahat ay tuluyan na siyang maglalaho. Pero makalipas ang 5 taon, buong lakas na nagbalik ang lalaking iyon. Kampiyon sa provincial race. Salubungin natin ang pinakamagagaling na magkakarera sa bansa. Sa wakas ay dumating din ang araw na ito para kay Lin Fan. Ngayong araw ipapamukha ko sa iyo kung ano ang tunay na profesional na magkakarera. Habang buhay ka lang magiging. Tuntungan ko lang. 5 taon ang nakalipas, gumamit ka ng maruming paraan para lagyan ako ng gamot. Ngayong araw, panahon na para pagbayaran mo iyon ng may interes. Wala kang ebidensya. Kapag nagbintang ka pa muli, ay dederemanda kita ng paninirang puri. Kuya, galingan mo. Siyaw, panoorin mo ng mabuti. Kukunin ni Kuya ang pinakamalaking tropeo para iwi sa iyo. Tama, harangan mo siya ng ganyan. Para wala siyang madaanan para maka-overtake. Lin Fan, hindi talaga ako nagkamali sa pinili ko 5 taon ang nakalipas. Mas magaling talaga si Lu Feng kaysa sa isang mahirap na tulad mo. Lin Fan, mag-ingat ka. Ang pinakamagaling na kakayahan ni Lu Feng ay ang harangan ang daanan ng iba. Ang ganyang maruming taktika, siguradong si Suyu ang nagturo sa kanya niyan. Hahaha. Lin Fan, ano ang pakiramdam? Ang mga video recording sa nakalipas na 5 taon. Hindi ko sinayang ang panonood doon. Ang paraan mo ng pagsisimula, at kung paano ka maka-overtake. Kabisadong-kabisado ko kahit nakapikit pa ako. Ngayong araw kahit pagkakataong maka-overtake ay hindi mo magagawa. Sobrang hirap nito. Ang racer na si Lin Fan ay ginigipit ni Lu Feng. Sinakop ng magkakarera ang inner lane. Iba talaga kapag dating kakampi ni Lin Fan. Kabisadong-kabisado ang mga gawin ni Lin Fan. Ang dating pamatay na teknik ni Lin Fan ay ang matinding pag-overtake sa kurba. Tingnan natin kung sa unahang kurba ay magkakaroon ng milagro. Tama, ganyan nga. Pwede na nating buksan ng maaga ang champagne para ipagdiwang ang pag-uwi ni Lin para sumuso sa nanay niya. Hahaha. Laban, kuya. Siguradong ikaw ang magiging una. Lin Fan, wala kang magiging sansa. Sa finals na ito ngayon, tatapakan kita ng husto. Gustong mag-drift ni Lin Fan para mag-overtake mula sa outer lane.
Sa labas ng kurbang ito, imposible talagang mag-overtake. Isang pagkakamali lang yari na. Baliw ka talaga. Hindi maaari. Babanggain kita. Naunahan niya na. Ano tong klaseng malupit na pagmanyobra na to? Isang agresibong drift overtake sa outer lane. Baliw. Talagang baliw siya. Diyos ko po. Anong klaseng pag-overtake to? Naharangan si Lin Fan sa buong karera. Pero nagawa niya sa napakasikip na kurba. Napilit na mag-drift sa labas para mang-agaw ng pwesto. Tatawagin ko na itong estilong Lin Fan na pag-overtake. Naka-overtake pa rin siya sa lagay na yan. Walang kwenta. Puro kayo walang kwenta. Kuya, nagawa mo. Ikaw ang naging una. Kuya Fan. Kampiyon. Talagang pambansang kampiyon. Nabasag ang record. Hindi lang nakuha ng Jetta ang kampyonato, kundi nabasag din ito ang nakatagong 8 tao. Pinakamataas na record sa pambansang paligsahan. Impossible. Talagang imposible. Ang mamahaling racing car na pinagawa ko gamit ang napakalaking pera. Bakit natalo pa rin kay Lin Fan? Lin Fan, huwag kang masyadong mayabang. May global tournament pa naman. Humanda ka kapag nakahanap ako ng taong babali sa mga kamay mo. Sa global tournament sa susunod na buwan, hindi mo man lang mahahawakan ang manibela. Punong hurado. Ito ang ebidensya mula 5 taon na ang nakalipas. Noong nilagyan ako ng gamot sa inumin nina Lu Feng at Suyu. Ang buong video kung paano nila ako pinagbintangan. Impossible. Malinaw na ang kifif noong araw na iyon ay. Yuyu, ibigay mo ang tubig na ito na may gamot. Para inumin ni Lin Fan. Tapos na ang buhay niya kapag nangyari iyon. Siguradong binura na natin ang lahat ng iyon noon pa. Paanong nangyari ito? Lin Fan. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nagkamali ka mo. Hindi. Nagsisisi ka lang dahil alam mong makukulong ka na. Doon mo na pag-isipan ang mga kasalanan mo sa loob ng rehas. Ang kampiyon. Lin Fan. Lin Fan. Binabati ka namin sa pagkakapanalo mo bilang pambansang kampiyon. At sa wakas ay napatunayan mo na wala kang sala. Sa susunod na buwan, opisyal nang magsisimula ang Blue Star Cup Global Tournament. Sa ngalan ng pamunuan ay formal kitang inaanyayahan na maging kinatawan ng bansang dragon sa paligsahan. Muli nating batiin si Lin Fan para sa pagkuha ng pambansang kampyonato. Na naglinis sa kanyang pangalan mula sa lahat ng maling paratang. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging galing. Dinurog niya ang lahat ng pagdududa. Ang tagumpay na ito ay para kay Lin Fan. At walang katulad na karangalan para sa koponan ng Flying Tigers.
Bitawan niyo ako, peke ang bidyong iyon. Peking gawa lang iyon sa computer. Wala akong kasalanan. Wala akong kinalaman dyan. Pinilit lang ako ni Lu Feng na gawin ito. Ginoong Lin, batay sa ulat ng mga organizer ng kaganapan, agad naming isa sa ilalim sa investigasyon ang mga suspect. Kapag napatunayan ang mga paratang, agad naming aarestuhin ang dalawang ito. Buti nga sa kanila, mukha lang kagalang-galang si Lu Feng. Pero sa likod pala ay napakawalang hiya niya. Napakalaking iskandalo nito. Dapat lang mabulok sa kulungan ang dalawang to. Kuya, alam ko namang malinis ang konsensya mo. Impossible. Paano pang nagkaroon ng video? Lu Feng at Suyu, pinaghihinalaan kayo sa paglabag sa batas sa doping, paninirang puri sa negosyo at iba pang krimen. Ngayon, ayon sa batas, kayong dalawa ay formal ng imbestigahan. Kuya Fan, patawarin mo ako, nagkamali ako. Parang awa mo na, patawarin mo ako. 25 taong gulang pa lang ako. Kapag nakulong ako, masisira na ang buong buhay ko. Lin Fan, alam kong ako ang pinakamahal mo. Basta't patawarin mo lang ako. Magiging magkasintahan ulit tayo ngayon din. Hindi, kahit maging alipin mo pa ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Noong personal mong iniabot sa akin ang bote ng tubig na iyon. Noong ibinigay mo yon sa akin. Naisip mo ba kung may matitira pa sa buhay ko? Walang hiya ka, Lin Fan, isa kang hayop. Napakasama ng ugali mo. Gusto ko lang namang umunlad. Ano bang masama sa pangarap kong magtagumpay? Kung ako ang natalo sa laban ngayon, at ako ang hinuli ng mga pulis. Maawa ka ba sa akin at pakakawalan ako? Mahirap lang ang pamilya ko at wala akong koneksyon. Akala mo ba ang lahat ay biniyayaan ng talino na tulad mo? Alam mo ba kung gaano kahirap ang 5 taon na palagi kong pinapakisamahan? Si Lu Feng para lang makaraos. Ikaw ang tunay na walang hiya. Walang utang na loob na mas masahol pa sa hayop. Kayong dalawa pala yon. Noon tinuring kayong parang tunay na pamilya ni Lin Fan. Narinig ko na pati ang kakayahan sa pagmamaneho ni Lu Feng. Ay siya mismo ang personal na nagturo sa kanya. Pero sa halip na magpasalamat kayo, para lang maagaw ang kampyonato sa probinsya, nagsabuatan kayong lagyan ng gamot ang inumin niya. Kaya nasuspindi siya sa karera ng 5 taon. Tapos ngayon may mukha ka pa ring magsalita. Ang isang katulad mo walang kwentang tao. Nandidiri akong tignan ka kahit isang saglit lang. Mang Qin, nakita mo ba yon? Nakuha ng Lin Fan natin ang kampyonato sa buong bansa. Sikat na ngayon ang Flying Tiger Racing Team. Siguradong nakikita mo kami mula sa langit, Mang Kintagay. Kuya Fan ang sumama sa iyo noon. Ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Para sa iyo ito. Parang magkakapatid na tayo. Huwag mo nang sabihin yan. Kuya Fan, wala akong pakialam. Gusto ko ring talunin ang mga supercar na yan. Kailan mo ba ako tuturuan magpendulum drift? Kuya, sino ba talaga ang gusto mo, si Ate Kinshu ba? O si Atkin King? Bata ka pa kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Inumin mo na lang yung juice mo. Boss Lady, nanalo na tayo ng kampyonato pero bakit parang may bumabagabag pa rin sa iyo ngayon? Lin Fan, may gusto sana akong itanong sa iyo. Ano yun? Sige, sabihin mo lang. Gusto mo ba talaga ako o hindi? Ha, ay hindi naman kita kinasusuklaman siguro. Hindi naman ako mapagpaligoy-ligoy na tao. At dahil hindi mo naman ako kinasusuklaman, ibig sabihin yan ay gusto mo ako, di ba? Maging opisyal na nating magkasintahan ngayon. Paano naman ako, wala akong pakialam. Dahil gusto rin kita. Mas nauna pa nga ako kaysa kay ate. Sa tuwing pumupunta ako sa talyer, ako lagi ang unang naghahanap sa iyo. At sa bawat karera ako ang may pinakamalakas na sigaw para cheer ka. Bakit si ate pa ang unang nagtapat ng nararamdaman sa iyo? Xiao King, hindi ako nakikinig. Kuya Fan, sabihin mo nga, sino ang pipiliin mo sa aming dalawa ni ate? Bigla kong naalala nung umalis ako, na nakalimutan kong patayin ang gas. Kailangan kong bumalik para patayin ang gas. Babalik din ako agad. Lin Fan, huwag kang tumakbo, napakaduwag mo. Kuya Fan, bumalik ka rito. Mas mahirap pa pala ang tungkol sa pag-ibig kaysa sa karera.
Magandang araw po, Ginoong Lin, ako po si ang kalihim general ng Pambansang Asosasyon ng Karera. Una sa lahat, binabati po kita sa pagkakapanalo bilang pambansang kampiyon. Batay sa napagkasunduan sa pagpupulong ng asosasyon, formal ka naming inaanyayahan kasama ang nangungunang 10 koponan para katawanin ang bansang Dragon sa Blue Star Cup Global Tournament sa susunod na buwan. Blue Star Cup ba? Opo. Ito ang karerang may pinakamataas na pamantayan sa buong mundo. Pero 3 sunod-sunod na taon na ang bansang Dragon, na hindi man lang nakakalusot sa group stage. Pupunta ako. Sakto, gusto ko ring makatapat ang mga mahuhusay na racer sa buong mundo. May bagong misyon. Sa group stage ng Blue Star Cup magtapos bilang unang pwesto para makapasok sa susunod na yugto. Ang gantimpala ay isang sasakyang pangkarera na antas Diyos, isang pambihirang card para sa pamamahala ng koponan, at isang gamot para sa pagpapalakas ng katawan. Sasakyang antas Diyos. Ang binagong Jetta nga, ay napakabilis na. Paano pa kaya ang isang sasakyang antas Diyos, baka lumipad na iyon sa langit? Hoy, bakit ka nakatulala riyan? Nakangiti ka pa ng ganyan kasaya. May kausap ka ba patago sa amin na mayamang babae sa telepono? Huwag kang ang palabiro. Formal lang nagpasya ang asosasyon ng karera. Naanyayahan ang koponan natin para lumahok sa Blue Star Cup Global Tournament. Ang Blue Star Cup Global Tournament. Kuya Fan, hindi mo naman ako niloloko, di ba? Kailan ka ba niloko ng Kuya Fan mo? Ang koponan natin ang kakatawan sa bansa ng Dragon sa Blue Star Cup. Xiao King, hindi mo naman ako pinagbibiro, di ba? Sigurado bang Blue Star Cup yon? Totoo nga, mag-impake na kayo ng gamit, Boss Lady. Gusto ko rin magpayakap. King. Mahabang biyahe. Kuya, nakarating ka na ba doon sa bansa kung saan masarap ang buhay nila? Dali, ikot mo ang kamera para makita ko naman. Kamusta naman doon? Mas matindi ba kaysa sa nakikita mo sa telebisyon? Wow naman, kuya. Tingnan mo ang laking taon yon. Kulay chocolate talaga siya, oh. Gustong-gusto ko nang lumipad dyan para cheer ka. Xiao. Maitim naman talaga sila, kaya nga tinawag na ganoon eh. Karatapos mo lang maoperahan. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Hintayin mo lang si kuya. Iuwi ko ang pandaigdigang kampyonato para sa iyo. Galingan mo, kuya. Ikaw ang pinakamagaling. Palagi kitang papanoorin sa telebisyon. Alam ko. Kuya Fan, ano raw ang sabi ni Xiao? Sabi niya maniwala raw sa kuya niya, na walang tatalo sa kanya sa buong mundo. Siyempre naman, walang duda doon. Kapitan Kuroda, tingnan ninyo po, isang pampasaherong taxi lang pala ito. Kurokon. Maging magalang ka, mukhang ito na ang pinakamalakas na kotseng pangkarera na kayang ilabas ng bansa ng Dragon. Sa kasalukuyan, dapat tayong magpakita ng awa sa mga mahihina. Ito lang ba, at nagawa nyo pang sumali sa karera? Ang mundo ng karera sa Dragon Country, talagang wala ng pag-asa. Nagpadala pa talaga sila ng isang kareristang may bahid na record, na nagmamaneho ng isang tumpok ng lumang bakal, para lang sumali sa pandaigdigang karera. Kilala kita, Lin Fan, tama ba? Yung gumamit ng ipinagbabawal na pampalakas, at tuluyang ipinahiya sa buong mundo ng karera, dahil nasuspinde ng 5 taon. Mandaraya. Sa larangang nagpapakita ng kalidad ng industriya ng sasakyan. Sa mundo ng karera, habang buhay lang kayong tatapakan ng aming sakura sa ilalim ng aming mga paa. Huwag mo kaming daanin sa ganyang pananalita. Itiko mo nga yung mabaho mong bibig. Xiao King, huwag kang padalos-dalos. Ang mga bagay sa karerahan, huwag na nating pag-aksayahan ng laway dito sa labas. Pero Kuya Fan, sobra na silang mang-api. Lin, ko nabalitaan ko nung una, na ikaw raw ang huling pag-asa ng karera sa Dragon Country. Umasa pa naman ako ng kaunti. Pero kung titingnan ngayon, ang sumabak gamit ang pinagtagpi-tagping basurang bakal para makipaglaban, ay isang malaking pambabastos sa Blue Star Cup. Ang mga kotse ng Dragon Country ay nararapat lang na manatili sa likod ng aming tambutso at kumain ng alikabok. Gusto mo bang basagin ko yung mukha mo ngayon, ha? Sige, subukan mo pang magsalita.
Yamang napakalakas ng tiwala ni Kapitan Kuroda. Sa inyong mga sasakyan, may lakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Ano naman ang gusto mong ipusta, Lincoln? Kapag nanalo ako, gusto kong humarap ka sa lahat ng media sa buong mundo. Kasama ang iyong koponan at yumuko ng 70 degree. At malakas na aminin, hindi kailanman mapapantayan ng bansa niyong Sakura ang karera dito sa Longguo. Yoshi, tinatanggap ko ang hamon mo. Ngunit kapag natalo ka, gusto kong gamit ang sarili mong mga kamay, sirain mo ang bulok mong Jetta na yan. At durugin ito para maging tambak na bakal na lang. At lumuhod ka para aminin na ang karera ng Longguo ay habang buhay na basura. Sige ba? Pero hinding-hindi ako matatalo. Lin Fan, live itong ipapalabas sa buong mundo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sana naman, Ginoong Lin, doon sa karera, ay kasing yabang din ng dila mo. Ang diwa ng Bushido ng aming dakilang bansa na Sakura. Ang dudurog sa iyo sa mismong karera. Kuya Fan, paano mo nagawang ipusta ang ganyang bagay? Baka may ginawa silang kalokohan sa sasakyan. Sa harap ng totoong bilis. Walang puwang ang anumang aksidente. Kapitan Kuroda, tinawag niyo po ako. I-lock mo ang pinto. Ang husay sa pagdrift ng taong yan mula sa Longguo ay hindi ka panipaniwala at lampas sa normal na pisika. Kapag hindi tayo gumawa ng paraan, siya ang magiging pinakamalaking hadlang sa ating panalo. Kapitan Kuroda, ano po ang balak ninyo? Magsisimula siya sa pangatlong hanay. Ang ating unang team at ikalawang team ay eksaktong nasa una at pangalawang hanay. Sa mismong sandali na sumindi ang berdeng ilaw, agad kang dumikit sa akin. Magtatabi ang dalawa nating sasakyan at tuluyang haharangan ang daanan ng lahat ng ruta para maka-overtake siya. Ngunit, Kapitan Kuroda, kapag nagsimula na sa tuwid na daan, at halatang sadyang nang haharang at nanggigipit, ang lupo ng mga hurado sa Blue Star Cup. Ginoong Kuro, masyado kang pigil. Huwag mong kalimutan na nandito tayo sa bansang Sakura. Ang chief referee ngayon ay tao natin. Siyempre, iba talaga kayo, Kapitan Kuroda. Sisiguraduhin kong kahit usok ng tambutso natin ay hindi niya maaamoy. Ang lakas ng loob niyang hamunin ang dangal ng bansang Sakura. Sisiguraduhin kong ang bulok mong sasakyan ay permanenteng titigil sa starting line. Lin Fan, galing lang ako sa banyo kanina at dumaan ako sa waiting room ng bansang Sakura. Nakita ko sina Kuroda at Kuruo. Nakahina-hina lang nag-lock ng pinto. Tiyak na nagbabalak sila kung paano katatalunin. Kailangan pa ba nilang pag-isipan iyan? Ang mga alas nila, kahit nakapikit ako ay kaya kong hulaan. Pangwalo sa buong mundo si Kuroda, at pang-15 naman si Kuruo. Sobrang lakas nila, at isa pa, home court nila ito. Paano kung magtulungan sila para sabutahehin ka? Ano ang gagawin natin? Gagamitin lang naman nila ang bentahe ng pwesto nila sa simula. Pilit na lumipat ng lane sa simula pa lang, at magtulungan para ipitin at harangan ang daan ko para hindi ako makalagpas. Kuya Fan, anong gagawin natin ngayon? Masyado namang makitid ang kalsada. Kapag hinarangan ka ng dalawang sasakyang magkatabi, kahit gaano pa kagaling ang pagdadrift mo, wala ka pa ring puwang para makalusot. Hayaan mo silang mangharang. Sa harap ng totoong bilis, walang silbi ang anumang diskarte nila. Kuya Fan, gumising ka nga. Masyadong makitid ang track, at haharangan ka ng dalawang sasakyang magkatabi. Akala mo ba talaga ay magagawa mong lagyan ang Jetta ng pakpak para lumipad na lang lampas sa kanila? Hindi naman ito lilipad, pero ang husay ng teknolohiya nito. Hindi yan kayang isipin ng mga taga-Sakura. Lincoln, sa harap ng mga manonood sa buong mundo, panoorin mo kaming mabuti. Titigan mo na lang ang tail light ng sasakyan ng Sakura. Ito ang napala mo sa pagtatangka mong hamunin kami, ito ang kapalit. Lincoln, ang unang pwesto sa group stage ay para lang sa dakilang bansa ng Sakura. Lin Fan, si Kuroda at si Kuruo, siguradong gigigitin ka nila sa simula pa lang. Gagawa ako ng paraan para sumingit mula sa labas, para gawan ka ng daan. Huwag na. Dalawang daga lang naman sila na puro maruruming laro ang alam. Kaya mo yan, Kuya Fan. Mag-ingat ka talaga. Kuya. Hataw. Lagpasan mo silang lahat.
Akala ba nila may ipit nila ako sa ganitong kabababaw na paraan? CJ, doon mismo sa kurba kung saan kayo pinakamagaling. Dudurugin ko ng tuluyan ang kumpiyansa ninyo. Lincoln, ito ang sining ng pagdepensa sa karera ng Sakura. Magdusa ka na lang dyan habang unti-unting nawawala ng pag-asa. Kuroo, nasa harap na natin ang unang kurba. Magaling ang lalaking yan mula sa bansa ng dragon. Sa pag-drift sa mga kurba, kailangan natin siyang harangan. Huwag kang mag-alala, Kuroda-kun. Hindi ko siya bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Mga walang hiya at bastos. Ang mga buwisit na ito, garapalan silang manggitgit ng ganyan. Bulag ba ang lahat ng referee? Walang magagawa yan. Karamihan sa mga referee ay galing din sa bansa ng Sakura. Hindi nila papansinin ang mga panggigit-git na yan. Kaya mo yan, Kuya Fan. Naniniwala akong makakagawa ka ng milagro. Hoy taga-dragon, bakit hindi ka na maka-overtake? Ang national champion nyo sa harap ng bansang Sakura ay isang malaking biro lang. Kuroda-kun, ngayong haharangan natin ang taga-bansang Long sa finish line. Pwede bang ako muna ang unang tumawid? Matagal nang hindi gumagalaw ang ranking ko. Naman, pero hindi pa tapos ang karera. Huwag kang magpapabaya. Gutter turn sa pagliko. Diskarteng sa mga mulang makikita. Nagawa ng racer ng bansang Long. Impossible. Napakasakto ng harang ang dalawang kotse. Paano nagkaroon ng ganyang lakas ang karag-karag na kotseng iyan? Naka-overtake siya, ito ang totoong lupit sa pagmamaneho. Sila. Bansang Long, bansang Long. Sa halos 20 taon ng bansang Long, ngayon lang muli sumalang sa global tournament. Binasag ang makasaysayang record ng international track. Mas mabilis ng buong 10 segundo. Isa itong napakalaking pagtambak. Kuya, ang lupit mo, nanalo tayo. Ayon sa kasunduan natin, kasama ang buong team mo, yumuko kayo ng 70 degree. Umamin kayo ng malakas sa harap ng buong mundo, na ang karera ng inyong bansang Sakura ay hindi matatalo ang bansang Long. May problema sa kotse ni Lin Fan. Lumagpas sa limitasyon ng normal na modifikasyon ang bilis nito. Hanggat hindi na i-inspeksyon ang ilalim at makina niyan, hindi ko tatanggapin ang resulta ng karera. Kapitan Kuroda, ito ba ang sinasabi ninyong ipinagmamalaking diwa ng Bushido? Noong natalo kayo sa bilis, gagamitin niyo ang komite para magpalusot. Ang yayabang ninyo bago magsimula ang karera. Pero ngayong natalo, ayaw nyo namang magbayad sa pusta. Kahit ang pag-aming mas magaling sa inyo ang iba, wala ba kayong lakas ng loob na tanggapin iyon? Sige lang kung talagang makapal ang mukha nyo. Alalive ko ang videong ito sa buong internet. Ipakita natin sa buong mundo. Ang Sakura nyo ay isang grupo lang ng mga duwag. Hoy taga Dragon Nation. Ang sasakyan ng Sakura Nation ay gumagamit ng galing sa aming Eagle Nation na teknolohiya ng chassis mula sa aming pangunahing korporasyon. Gusto mo siyang piliting yumuko. Hindi, wala kang karapatan para dyan. Diyos ko, si Tom Smith pala iyan. Ang tunay at tanging naghahari sa Blue Star Cup. Ang 5 beses na kampiyon mismo ang sasabak na ngayon. Sasabak talaga siya para lang sa Sakura Nation. At tatalunin ang Dark Horse ng Dragon Nation. Kaya ba gusto mong ipagtanggol ang talunan na iyon? Kuroda, talagang binigyan mo ng kahihiyan ang aming korporasyon at ang reputasyon ng bago naming chassis. Sinira mo ng tuluyan ang aming pangalan. Taga Dragon Nation, huwag kang magkamali. Hindi ko lang talaga masikmura na makakita ng isang pinagtagpi-tagping basurang sasakyan diyan sa prestihiyosong karera na pinamumunuan ng aming Eagle Nation, na nagpapasikat at umaasta ng ganyan. Ang pagliko mo kanina sa kurbada ay may kauntingang diskarte. Pero sa darating na Grand Finals, ang aking heavy-duty na i8 na makina ay ipapakita sa iyo ang totoong agwat natin sa bilis.
Pasensya ka na pero bilis lang ang batayan sa karerahan na ito. At hindi ang inyong pineking datos tungkol sa inyong makina. Nababaliw na ba siya? Ang lakas talaga ng loob niyang gamitin. Ang ganyang tono kapag nakikipag-usap kay Tom. Napakahusay. Nagtagumpay kang galitin ako ng husto. At dahil mahilig ka palang makipagpustahan. Sa darating na Grand Finals, kapag naunahan kita ng isang buong ikot sa karera, gusto kong agad mong tanggapin ang utos ng komite na sa pilitang baklasin at i-inspeksyon ang kotse mo at aminin na ang inyong bansa ng Dragon ay may nahuling teknolohiya. CJ. At paano kung ako ang manalo? Sabihin mo lang ang kahit anong gusto mo, dahil hinding-hindi iyan mangyayari. Kung ako ang manalo, gusto kong tanggalin mo ang iyong 5 medalyon ng kampyonato at mismong maglakad papunta sa aming pit area para sa industriya ng sasakyan ng bansang Dragon. Yumuko at tanggapin ang iyong pagkatalo. Napakayabang mong tao. Alang-alang sa Diyos, sulitin mo na ang mga huling araw mo. Nasikat ka at hinahangaan ng lahat. Lin Fan, masyado kang padalos-dalos. Siya kaya ang namuno sa Blue Star Cup. Sa loob ng 5 taon isa siyang halimaw. Ang koponan niya ay may pinakamodernong teknolohiya sa mundo para sa pagsusuri ng datos. Ano naman kung 5 beses na siyang kampiyon? Wala na tayong urungan. Kaya naman, ako ang mananalo sa karerang ito. Kuya Fan. 5 beses na kampiyon iyon. Paano kung matalo tayo? Walang paano-paano. Xiao King, kumalma ka lang. Kailan mo ba nakitang si Lin Fan ay gumawa ng bagay na hindi siya sigurado magtiwala ka sa kanya? Tapos na ang misyon na makalampas sa group stage. Naibigay na ang mga gantimpala. Superhuman Enhancement Serum. Permanenteng papahusayin ang reflexes ng host, lakas ng katawan, paningin at iba pang aspeto. Ng 200%. Napakapambihira talaga ng pakiramdam na ito. Naka-activate na ang sasakyang pangkarera na Antas Diyos. Mangyaring pumili ng lugar kung saan ito ipaparada, host. Ipagbalat kayo ang sasakyang Antas Diyos bilang isang sirang jetta at ilagay ito sa garahe. Para naman sa luma, tulungan mo akong isama ito sa Golf EVI ni Kinshu para mapahusay ang kalidad nito. Bukas pag-apak natin sa karerahan, sorpresahin natin ang mga dayuhang iyon. Card ng pinakamahusay na pamamahala ng koponan. Permanenteng magpapataas sa kakayahan ng lahat ng miyembro ng koponan. 200%. Pangunahing misyon, basagin ang 5 sunod-sunod na kampyonato ng Amerika. Angkinin ang pandaigdigang kampyonato. Gantimpalaan ng permanenteng titulo bilang Diyos ng karera. 1 bilyong pondo at 2 super enhancer. Lin Fan, ano bang ginawa mo doon sa loob? Parang feeling ko naman, bigla kang sumigla ng husto. Magsisimula na ang pinal na karera ngayon. Medyo naging excited lang ako sa warm-up natin. Kuya Fan, kailangan mong manalo. Ipakita mo sa kanong iyon kung gaano kalupit ang mga Tsino. Tapos na ang 5 sunod-sunod na kampyonato ng Amerika. Sa ating mga manonood sa buong mundo, semifinals ng Blue Star Cup, ang matinding labanan sa rehiyong Eurasia, ay magsisimula na ngayon. Ang unang 6 na makakapasok ang makakakuha ng tiket para sa Grand Finals. Buwisit na mga Tsinong iyan. Inagaw nila, ang karangalan na dapat ay para sa atin. Hoy mga pare, tingnan ninyo iyon. Iyan ba talaga ang gagamitin ng mga Tsino sa karera? Nagpapatawa ba sila rito? Ha. Wala talaga sa dugo ninyo ang pakikipagkarera. Umuwi na lang kayo habang maaga pa. At ang bulok mong kotseng iyan, ni hindi man lang makakahabol sa usok ng Ferrari ko. Nakakagigil talaga ang mga taong ito. Tapos na ba kayong tumawa? Sana pag-abot natin sa finish line mamaya, habang nakatitig kayo sa likod ng kotse ko, ay makatawa pa rin kayo ng ganyan kasaya. Napakayabang at hangal na tanga. Grabe, anong klaseng bilis ng simula iyon? Diyos ko, nagkakamali ba ako nang nakikita? Ang racer na si Lin Fan. Sa umpisa pa lang ay nilampasan na agad ang lahat ng mga nangungunang sasakyan. Ang bilis niya ngayon. Mas mabilis pa kaysa noong nasa bansa ng Sakura. Sige kuya, go.
Ipakita mo sa kanila ang bilis ng bansa ng dragon. Kaya mo yan, Lin Fan. Lampasuhin mo sila. Lin Fan, may kakaiba sa kotse ko. Para sa kotse mo, gumawa ako ng kaunting upgrade. Madam, kumusta ang pakiramdam? Napakasarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko, hindi lang basta golf ang minamaneho ko, kundi isang dekalibreng supercar. Huwag kang mag-alala, Lin Fan, gamit ang kotseng ito. Kahit ang pambato ng bansa ng Agila, na si Tom pa ang dumating, may tiwala pa rin akong matatalo ko siya. Ang lupet mo talaga, madam. Ate, ang lupet mo talaga. Hindi ako makapaniwala. Nakuha ng koponan ng bansa ng Dragon ang unang 2 pwesto. Una ang Jetta, pangalawa naman ang Golf. Ito ay isang ganap na paglampaso. Ang bansa ng Dragon lang ang nakagawa nito. Paano naging ganoon kabilis iyon? Matanda na ba ako? Una ang bansa ng Dragon. Nanalo si Kuya Fan. Nanalo rin si ate. Ang bansa ng Dragon ang una. Ha ha ha. Terengkin, nakita mo ba iyon? Ang Flying Tiger Racing Team natin ang nangunguna sa buong mundo. Ang kakayahan mo ang pinakamahusay na nakita ko. Sa ganoong kabilis na takbo, at mapanatiling matatag ang Jetta. Hindi ko kayang gawin iyon. Salamat, magaling din ang naging takbo mo. Patawad, naging masyado akong mayabang kanina. Galingan mo sa gaganaping Grand Finals. Patawad, hindi ko dapat sinabi ang mga masasamang salitang iyon. Ang koponan ng Dragon sa karera. Nakuha ang respeto namin. Kailangang talunin niyo ang koponan ng Agila. Isang grupo ng mga talunan na nag-aaliwan dito. Nakakaantig naman. Kayo, hindi niyo man lang matalo ang isang bulok na Jetta. Talagang pabagsak na ang Europa. Maganda ang takbo mo ah. Kaso lang, nailabas mo na ang lahat ng alas mo. Noong ibinuhos mo ang lahat ng lakas mo, bawat galaw at gawi mo sa pagmamaneho, bawat pagdiskarte mo sa kurbada, kabisadong kabisado ko na. Ganoon ba? Baka mabigo ka lang. Sinong nagsabing ibinuhos ko na ang lahat? Pero huwag kang mag-alala. Sa Grand Finals, makikita mo kung paano ako lumaban ng todo. Tom, base sa datos na nakuha ng drone, ang kakayahan ng taga-dragon na iyon ay mukhang mas magaling talaga sa inyo. Manahimik ka 5 beses na kampiyon ako. Walang sinuman ang makakalampas sa akin. Tanggalin mo ang chassis ng kotse ko, at ang nakatagong matalinong traksyon ng Nay. Sistema ng hangin, tanggalin mo na ang limitasyon sa lakas nito. Itodo mo sa pinakamataas na antas. Pero kapag ginawa nating pinakamataas ang pagliko, hindi na kailangan pang magbawas ng bilis. Ang kawalan ng tagilid na iyon ay masyadong halatang imposible sa pisika. Paano kung pilit na ipabaklas ng komite ang kotse pagkatapos ng karera? Para suriin ito, ang mga pangunahing sponsor ng Blue Star Cup ay galing lahat sa mga kumpanya ng mga Agila. Sinong may lakas ng loob na mag-imbestiga sa akin? Sa Grand Finals bukas, sa harap ng live na kamera ng buong mundo, ipapakita ko sa taga-dragon na iyon, na hindi man lang niya makikita ang mga taillight ko. Lin Fan, tingnan mo dali ito. Ito si Tom. Ang video ng pinal na karera kung saan siya nanalo noong nakaraang taon. Tingnan mong mabuti ang harap ng kotse niya at ang ilalim nito. Siguradong may nakalagay sa kotse niya na patagong illegal na traction control system na pinapatakbo ng Nay. Hayagang pandaraya ito. Kaya naman pala nakakuha siya ng 5 sunod-sunod na kampeonato. May ebidensya ba? Wala, pero malakas ang kutob ko. Pangmundong klase ang teknolohiya ng Amerika. Ang mga microsensor na iyon, maliban na lang kung kakalasin mo ang buong kotse. Kung hindi ay hindi ito makikita ng hubad na mata. Kaya dapat ba nating pumunta sa komite ngayon din at maghain ng formal na reklamo gamit ang ating pangalan? Masyadong matrabaho ang magreklamo. At saka, halos lahat ng nasa komite ay kakampi nila. Ano naman kung may illegal na modifikasyon? Kahit gaano pa katumpak ang kalkulasyon ng Nay, simple pa rin itong programa na walang buhay.
Laging may pagkakataon para talunin ito. Ikaw sa harap ng ganitong uri ng advanced na teknolohiya. Sigurado ka ba talaga na kaya mo? Huwag kang mag-alala, makikita mo bukas. Kuya Fan, durugin mo ang Amerikanong iyon. Galingan mo, kuya. Ikaw talaga ang magiging kampiyon. Mga hangal na Tsino. Sa harap ng traction control ng Amerika, maghanda na kayo sa inyong pagkatalo. Paano nangyari iyon? Hindi talaga normal ang bilis niya kapag lumalabas sa kurbada. May problema talaga sa kotseng iyon. Alam ko, hahaha. Ano naman ang ipanalaban mo sa akin? Lunukin mo ang usok ng tambutso ko. Ang perpektong kontrol sa pagtagilid ay hindi lang sikretong alas, kundi isa ring nakamamatay na tanikala. Ang mga nakasanayang ruta na umaasa lang sa kontrol ng May, ay siguradong may kahinaan pa rin. Ikaw na sino ang bilis ng reaksyon ng katawan mo. Sa harap ng lakas ng computer ay walang sinabi. Mabagal lang yan, parang slow motion. Sumuko ka na lang sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang pinakamalawak na serye ng kurbada sa Los Santos. Ito rin ang nag-iisang lugar kung saan ang LA ay hindi kayang hulaan ang blind spot. Nandito na. Gusto mo talagang lumusot sa labas? Tanga! Hindi kita bibigyan ng kahit kaunting puwang. Baliw, sa ganyang tindi ng anggulo ng kurbada. Ang reflexes ng tao ay hindi makokontrol yan. Ayaw mo na ba sa buhay mo? Diyos ko po, ano ba itong nakikita ko? Magkatabi sila sa tatlong sunod-sunod na nakamamatay na kurbada. Ang 5 beses na kampiyon sa drifting na si Tom, ay pilit na nalampasan ni Lin Fan ng China. Naunahan na, basta mapanatili niya ang kalamangan. Masasaksihan natin ang pag-akyat ng isang Chino sa rurok ng tagumpay. Sobrang nakakabaliw. Lin Fan, ang Diyos ng karera. Hindi ba kumain si Tom ngayon? Ibalik ang pera ko. Ang karangalan ng 5 sunod-sunod na kampyonato, ang dangal ng Amerika, ay tuluyang masisira dahil lang sa bulok na kotseng ito. Hindi. Ako ang kampiyon ng mundo. Akin ang tagumpay. Lin Fan, mag-ingat ka sa likod mo, babanggain ka niya. Huwag. Buwisit na iyan, lumalaban ng madumi. Perpektong pag-iwas sa tatlong kurbada ng kamatayan. Si Lin Fan ng China ay gumawa ng isang hindi mapapantayang kasaysayan. Ang kauna-unahang Diyos ng karera sa mundo mula sa China ay isinilang na.
Lin Fan, gusto kita. Hindi yung dahil lang gusto kitang maangkin, kundi ang pagmamahal ng isang babae. Gusto kong makasama ka habang buhay. Ang taong ito ay talagang isang ganap na halimaw. Sa karerahan, hindi ko siya kayang unahan. At kahit sa labas ng karerahan, talo pa rin ako sa kanya eh.